most of the plant na nakatanim na sa mga designated raised bed nila. So, ayan. May bago akong, ayan o, bagong raised bed yan, dalawa. Ang nakatanim dyan is peanut, tsaka dyan is yung eggplant, tsaka yung the rest na pak choy. Check tayo dito. Yung broccoli natin, yung sa gitna yan, beetroots yan sila. So far, dalawa lang yung nasira dito na tanim sa loob dito ng brassica area na to. Brassica raised bed. And look at the broccoli, oh, lumalaki na sila. Fully loaded na to sila. Yes! Ayan yung isa ko. Gusto na daw siya magdidilig ng halaman. Ayan, excited din siya. Kasi sabi ko kasi sa kanya, magdidilig ako ng mga halaman ngayon kasi sobrang init talaga. Dry na yung mga halaman ni Mama Che. Yeah? You want water inside? Yeah. Okay. Let's go get some water. Ubos na yung tubig ko sa ulan. You wanna start here? There you go. Yeah. Careful, huh? Give that water to the plant. Give the water to the plant. Dandahan lang si Mama Che dahil masakit pang aking paa. Yaka, Manu, what are you going to do with the water? You're not watering the plant. Give it to the plant. Don't waste water. You put it there. You give water there. Ako'y magdidilig ngayon para maging masaya ang ating mga tanim. At may katulong ako dito. Ang mabait kong si Victoria. Watch out my feet. Iba naman to siya, eh? Mama. Yeah? Mia. Mia. You have to wait. I'm not finished here yet. Come. You have to be careful with this one. You need to put it back. Okay, let's go. Victoria, that is not a sagbot. Stilan mga bata, oy. Peep peep? Yeah? Yeah, cake? Yeah. Don't touch. Buti meron ako neto kasi may nakikita na akong mga cabbage butterfly. Protection to nila. Prone kasi yung mga brassica plant ng mga cabbage fly. Nung first time na nagtanim ako neto, hindi ko alam yung mga insekto sa mga tanim-tanim. Tanim na ako ng tanim, tapos kinabukasan nagulat na lang ako ba't yung isa namatay. So hinayaan ko lang, isip ko, baka dahil maliit pa yun. Hala, hindi lang ako nakapagbisita ng 2 days ata yun kasi nabisi ako sa pag-aaral. Pagbalik ko sa garden, wala na talaga lahat yung dahon. Nung tiningnan ko, sos na ko Mariusip, daming parang siyang caterpillar. Lalo na yung sa mga kale ko, dami kong tanim na kale nun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil. Never give up. Ayun, nag-research ako kung paano gawin, mag-protect. So nag-try ako. Nagtanim din ako ng first time ng doon, yung Chinese cabbage. Ala, ang saya-saya ko kasi nung first na niya, sobrang laki talaga ng dahon. As in, malulusog sila. Ala, kinabukasan, namatay yung isa. Sabi ko, ano kayang nangyari? Baka kulang sa tubig kasi mainitin yun. So every time na bibigyan
binibigyan ko sila ng tubig, bumabalik sila kasi naging wealthy sila. So nagulat ako na kakalagay ko lang to ng tubig kahapon. Hindi kasi ako everyday nagdidilig. So pag may tubig, naging healthy sila, bumabalik. Yun pala is may cabbage worm sa roots nila. So sila yung umiinom ng mga tubig na binibigay ko sa mga tanim. So may kaagaw na na worm yung mga tanim ko sa Chinese cabbage. So doon ko nalaman yung Chinese cabbage pala is brassica, at saka yung mga brassica is prone ng mga cabbage fly, mga maggots. Yun, maggots yung term sa sa brassica na yung kumakain sa roots. Kasi yung mga brassica nagle-lay over ng mga egg nila sa stem or sa roots. So pag nag-hatch na yung egg, ayun, nagiging maggots na siya, yung parang maliliit na worm. So ginagawa nila yung pagkain yung mga stem tsaka roots ng mga brassica. So ubos talaga yung Chinese cabbage na tanim ko. Best experience ko yun. Kaya pala sabi ng kapitbahay ko dito nung lumipat kami dito na gusto kong magtanim-tanim, sabi niya good luck daw kasi marami daw talagang mga insekto. So sabi kaya okay, gusto ko ding matry. Kaya nag-invest ako neto para makapag-harvest din naman ako at hindi yung mga uod yung maka-harvest ng mga tanim ko, no? Pinaghirapan ko to ng from seeds. Di kaya biro mag-start from seed. Pwede naman ako bumili neto ng sa tindahan na ready to plant na. Pero syempre mas maganda talaga pag yung tanim talaga natin from seeds, no? Kasi nakaka-proud eh. Ito yung kana maliit niya gagamitin ko para makontrol ko yung tubig. Isushoot ko lang yung tubig talaga sa pagdidilig sa halaman kasi hirap naman pag lahat ng tubig lalagyan ko, lahat ng soil didiligan ko, no? Ang mahal kaya ng tubig. Tipid-tipid din si Mama Che. Tapos ng dilig, make sure na walang langaw na nakatago. Minsan bilis kaya nila nun. Kaya ayun may isa. I think bubuyog. So okay lang yung bubuyog. Basta wag lang yung langaw. Kasi mag-lay over yun ng mga itlog. Yeah, throughout season to sila dito. Hindi ko to tatanggalin hanggat na mag-harvest ako. Yan. Itong banda dito is yung mga peas tsaka beans ko. Maganda magdilig ng halaman early in the morning. Dahil mamaya, nagiging super init na naman to mamaya. At least while the peak sa mga init, may madidrink yung mga halaman, no? Kahit pa paano. Yan. So, tatanggalin ko to ang mesh ng aking mga tanim dahil ako'y magdidilig sa kanila. Pagkatapos magdilig sa kanila, tatakpan ko din to sila ulit. Wala na akong enough space dito. Dito nakatanim yung kale ko. 3 scarlet na kale, 1 green na kale. At saka dito din nakatanim yung red na okra, green okra, tsaka yung munggo. Let's see kung maging success sila dyan. At dito banda is ang aking mais. Hindi lahat ng mais ko nag-germinate kaya may enough space dito. Hindi na puno yung raised beds ko dito ng mais. Better luck next time ulit again, no? Ayan. Medyo mahangin today. Simulan natin pagdilig dito. May kale ako dito tsaka parsley. Nag-try din ako magtanim ng parsley dito. We'll see kung maging success din ba. Yung parsley, okra, munggo, first time kong magtanim yan. Kaya, let's see kung makaka-harvest ba si Mama Che ng parsley. Uy, paulit-ulit ko lang to silang diligan kasi dahil sa sobrang dry, for sure hindi ma-absorb lahat ng tubig sa ilalim talaga. Pag medyo absorb na yung water, dilig na naman ulit. Nandito lang sa outside, dito banda yung mga parsley ko. So, ulit-ulitin lang natin to. May 2 akong pinalitan dito na okra kasi namatay yung 2. I think dahil yun sa lamig kasi ni-transplant ko sila dito nung medyo malamig pa. I think bumaba kami ng 3 degree. Parang hindi ata nila carry. Pero yung the rest is nag-survive naman kasi yung namatay is nasa dulo dito banda 2. So, sila yun talagang na-expose ng lamig. Yung dito sa gitna, they looks okay naman. Dilig-dilig lang tayo. Paulit-ulitin lang natin para until ma-absorb yung water kasi after 3 days ko na naman to silang diligan ulit. Hindi everyday kasi mahal ng tubig. Napaka-dry talaga nila. Itong mga mais ko.
Nahuli ko sa Victoria, lumangoy dito sa aking maisan. Buti dyan lang siya nakaapak. Doon sa, doon sa dulo niya siya naglangoy talaga. As in, nakahiga talaga siya. Buti hindi lahat walang mais. Lumangoy talaga siya. Nagulat talaga ako. Napasigaw talaga ako na umalis ka dyan. Naano siya, medyo nabali siya. So, tinatry ko lang siyang pa straight. And medyo nabubuhay naman siya. Ang gusto kong diligan is dito banda sa peanut. Itong net na to kasi hindi ko na siya kailangang tanggalin. Ayan. See-through siya. Kaya mabilis lang siyang diligan. I think maglagay din ako ng ganito doon sa kale tsaka mais ko para mabilis lang silang diligan ba. At tsaka pag uulan, papasok talaga yung yung tubig ng ulan. That's all for today. Thank you for watching. Bye-bye!